Basahin po natin, pagkatapos tayo po ay lumapit sa Panginoon sa panalangin. Genesis chapter 22, 1 to 8 muna. Verses 1 to 8. Basahin po natin, verse 1. Pagkatapos ng mga bagay na ito, sinubok ng Diyos si Abraham at sinabi sa kanya, Abraham, at sinabi niya, narito ako. At kanyang sinabi, kunin mo ngayon ang iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak na si Isaac, na iyong minamahal, at pumunta ka sa lupain ng Moriah, ialay mo siya bilang handog na susunugin sa itaas ng isa sa mga bundok na aking sasabihin sa iyo. Si Abraham ay maagang bumangon at inihanda ang kanyang asno. Isinama niya ang dalawa sa kanyang mga batang tauhan at si Isaac na kanyang anak. Nagsibak siya ng kahoy para sa handog na susunugin at siya ay naghanda at pumunta sa lugar na sinasabi sa kanya ng Diyos. Nang ikatlong araw ay tumingin si Abraham sa kanyang natanaw ang lugar na iyon sa malayo. Sinabi ni Abraham sa kanyang batang tauhan, maghintay kayo rito at ng asno, at ako at ang bata ay pupunta roon upang kami ay sumamba. Balikan namin kayo. 6. At kinuha ni Abraham ang kahoy ng handog na susunugin at ipinasan kay Isaac na kanyang anak. Dinala niya sa kanyang kamay ang apoy at ang patalim at sila'y umalis na magkasama. Nagsalita si Isaac kay Abraham na kanyang ama, Ama ko, at kanyang sinabi, narito ako anak. Sinabi niya, narito ang apoy at ang kahoy, ngunit nasaan ang korderong handog na susunugin? Last verse, kaya't sinabi ni Abraham, anak ko, ang Diyos ay magkakaloob ng korderong handog na susunugin. At sila'y umalis na magkasama. Tayo po ay manalangin. Kinikilala po namin, Panginoon, na hindi ka nagbabago. Kung papaano mo po dinil si Abraham, kung papaano mo po sinustain ang kanyang pananampalataya, kung papaano mo po siya ginamit, Panginoon, para sa iyong kingdom, ganun din ang ginagawa mo ngayon sa bawat isa sa amin na nakipag-isa sa aming Panginoong Yesus. Tulungan mo po kami sa aming pag-aaral na maunawaan po namin ang iyong kaparaanan kung papaano mo po kami ginugrow sa aming pananampalataya. At tulungan mo po kaming, Panginoon, na maging humble, na mag-submit, Panginoon, sa iyong wisdom, sa iyong kaparaanan, dahil ikaw lamang, Panginoon, ang tunay na nakakaalam kung ano ang tama, kung ano ang mabuti para sa amin, kung ano ang makapagbibigay ng luwalhati sa iyong pangalan. Sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Sa pamamagitan ng pag-aaral natin ng buhay ni Abraham, na siyang sinasabi ng New Testament na ama natin sa pananampalataya, tinuturuan tayo ng Panginoon kung papaano siya kumilos sa buhay ng bawat isa sa atin upang makamit niya ang kanyang mabuting layunin, ang maging kamukha po tayo ng ating Panginoong Yesus. Tinuturuan din tayo kung papaano tumugon. Sa tagpong ating pag-aaralan, ipapakita sa atin ng Panginoon kung papaano po tumugon sa pananampalataya si Abraham sa pinaka matinding pagsubok na kanyang kakaharapin. Sa buhay ni Abraham, magkahalong tagumpay at kabiguan
saya at kalungkutan, makikita natin na disenyo lahat ito ng Diyos sa buhay niya upang marating niya ang tuktok ng kanyang pananampalataya na kaya niyang isuko ang lahat, na kaya niyang ibigay ang kaisa-isa niyang anak na si Isaac dahil ito ang utos ng Panginoon sa kanya. Titignan natin ang utos ng Panginoon kay Abraham ngayong umaga at makikita natin kung papaano po tayo dinidil ng Panginoon ang kanyang kaparaanan upang makamit niya ang Christ-likeness, ang spiritual maturity sa atin. Next Sunday, titignan naman natin ang naging tugon ni Abraham. Sa verse 1, pagkatapos ng mga bagay na ito, sa Genesis 22, nakasulat ang pinaka-popular na tagpo sa buhay ni Abraham. Inutusan siya ng Panginoon na ialay ang kanyang anak na si Isaac sa altar. Sa chapter 21 naman, nakita natin ang pagkasilang ng matagal na pangakong anak ng Panginoon kay Abraham. Ang pagkasilang ni Isaac na nagdulot ng kasiyahan sa mag-asawa. At nakita rin natin ang pagpapaalis ng Panginoon kay Hagar at Ishmael sa tahanan ng Panginoon. Ang ibig sabihin po, nilutas ng Panginoon ang malaking problema sa tahanan ni Abraham. Kaya naman naging masaya ang kanilang pamumuhay. Namuhay ng tahimik at masaya si Abraham sa kanyang pamilya. Sinasabi ng isang commentator na posible 10 taon ang pagitan ng chapter 21 at chapter 22. Na sinasabi sa atin, pagkatapos ng mahigit na 10 taon na tahimik at masayang namumuhay si Abraham, pagdating ng chapter 22, dumating sa kanya ang matinding pagsubok. Inutusan siya ng Panginoon na ialay ang kanyang kaisa-isang anak na si Isaac. Hindi po alam ni Abraham na pagsubok ang ibinibigay na ito ng Panginoon sa kanya. Ang alam lang niya ay inuutusan siya ng Panginoon at mahirap at mabigat ang pinapagawa ng Panginoon sa kanya. Ang malinaw lang kay Abraham ay siya po ay nasa isang mahirap na situation. Hindi ba ganyan ang ginagawa ng Panginoon sa atin? Hindi ba ganyan ang sinasabi rin ng ating karanasan? Namumuhay tayo ng tahimik, mapayapa na pinaglilingkuran ang Panginoon, bigla na lang darating ang isang matinding pagsubok. Sakuna, karamdaman, kamatayan, pagkalugi ng negosyo, broken relationships, at para bang guguho na ang ating mundo. At tinatanong natin ang ating sarili, ano ang nangyayari sa ating buhay. Sa buhay ni Abraham at Sarah, malinaw nating makikita ang maraming pagsubok na pinagdaanan nila. Magmula nung una hanggang sa dulo, ang kanilang buhay ay puno ng pagsubok. Kung maging aware lang tayo palagi na ang pinasukan nating pananampalataya ay buhay ng pagsasanay upang maging kamukha tayo ng ating Panginoong Hesus. Kung magkaroon lamang tayo ng tamang expectation
na ang buhay pananampalataya ay buhay ng pagsubok, na tinetrain tayo ng Panginoon at hindi siya tumitigil upang sanayin tayo na maging kamukha ng ating Panginoong Hesus. Alam niyo po ba, magiging magaan ang mga pagsubok na ating kakaharapin. Ang malaking porsyento ng bigat na dinadala natin tuwing pinapadaan tayo ng Panginoon sa isang pagsubok, alam niyo po ba, ang malaking porsyentong ito ay ang maling expectations natin. Pilit nating tinatanong, ano ang paghihirap na ito? Para saan ang paghihirap na ito? Hindi natin maunawaan, kaya mas lalong nagiging mabigat ang pagsubok na ating kinahaharap. Kung maging malinaw lang po sa atin na ang tunay na rest, kapahingahan, kung saan wala nang problema, makakapagpahinga tayo sa maraming paghihirap at pagsubok, ay sa susunod na buhay pa lamang. Alam niyo po ba, magiging handa tayo sa maraming pagsubok na kakaharapin natin sa mundong ito. Kung maging malinaw at palagi tayong reminded sa katotohanan na nung tayo ay nanampalataya kay Jesus para sa ating kaligtasan, ipinasok tayo ng Panginoon sa eskwelahan ng pagsasanay upang maging kamukha ng ating Panginoong Jesus. Kapag malinaw sa atin ito, magiging magaan at magiging handa lagi tayo sa anumang pagsubok na ibibigay sa atin ng Panginoon. May isang tanong na matagal nang hindi masagot kahit ang mga dalubhasa sa Biblia. Ang tanong nila ay ganito, ano ang dahilan ng Panginoon kung bakit niya binigyan ng ganitong pagsubok si Abraham? May ganitong suggestion ang mga maraming commentators na posible sinasabi nila na dahil iisa na lamang ang anak ni Abraham, dahil pinalayas niya sa chapter 21 si Ishmael, nagiging idol na ni Abraham si Isaac. At kinuha nila ang ganitong klaseng conclusion sa sinabi ng Panginoon na kunin mo ngayon ang iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak na si Isaac na iyong minamahal. May nagsabi na nagiging Diyos-Diyosan na ni Abraham ang kanyang anak na si Isaac. Ito ang kanilang suggestion. Pero alam niyo po ba, kahit ang mga commentators nag-agree na hindi ito malinaw na sinasabi ng mga teksto na ating binasa. Ang malinaw na sinasabi sa atin ay binigyan ng pagsubok ng Panginoon si Abraham. At ang purpose ay para palakasin ang kanyang pananampalataya at upang i-display ng Panginoon ang Christ likeness, ang maturity na nakita natin sa ating pag-aaral na matagal na tinrabaho ng Panginoon sa puso ni Abraham. Si Job, kung matandaan po natin, pinadaan ng Panginoon sa isang devastating losses. Hindi dahil meron siyang ginawang kasalanan. Actually, sinasabi sa atin na matuwid si Job. Pero dahil sa suggestion ni Satan na pinaglilingkuran ka lamang ni Job, dahil pinagpapala mo siya ng maraming kayamanan. Kaya naman pinadaan siya ng Panginoon sa maraming pagsubok na ang purpose ay para i-display na tunay ngang mahal ni Job ang Panginoon. Ganito rin ang karanasan ng mga Israelites. Pagkatapos silang iligtas ng Panginoon mula sa pagkaalipin sa Egypt,
Alam niyo po ba, pwede silang idiretso ng mabilis ng Panginoon sa promised land. Pero ang ginawa ng Panginoon, pinaikot muna sila sa disyerto ng Sinai upang padaanin sila sa maraming pagsubok. At ito ang pinikap ni Apostol Pedro sa unang Pedro chapter 1 verses 6 and 7. Verse 6. Sa ganito kayo'y nagagalak, bagamat ngayon sa sandaling panahon ay kailangan ninyong magdanas ng iba't ibang pagsubok upang ang kadalisayan ng inyong pananampalataya na mas mahalaga kaysa gintong nasisira. Bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay mauwi sa kapurihan, kaluwalhatian, at karangalan ng pagpapakita ni Hesu Kristo. Ang sinasabi ni Apostol Pedro kung paanong ang ginto ay kailangang ipadaan sa apoy upang mapatunayan na tunay nga ang gintong ito at upang alisin ang maraming dross, residue, at maging dalisay ang ginto at tataas ang kanyang value, ganun din pagdating sa ating mga mananampalataya. Pinapadaan tayo ng Panginoon sa maraming apoy ng pagsubok na ang main purpose ay para i-confirm sa atin na tunay nga ang ating pananampalataya. Alam niyo po ba, napakadaling i-claim na tayo ay Kristiyano, na every Sunday nandirito tayo. Pero ang tunay na test ng Panginoon na kapag padaanin niya tayo sa matinding pagsubok ng buhay at sa kabila nito ay imbes na lumayo tayo sa Panginoon ay mas lalo tayong lumalapit at nag-grow sa ating pananampalataya, isa lang ang sinasabi sa atin, tunay ang ating pananampalataya. Genuine ang ating pananampalataya. Ang isang nagpapahayag lang ng pananampalataya at hindi ito tunay, the moment na dumaan yan sa matinding pagsubok, tatalikod yan. Tatalikod yan sa Panginoon. Kristiyano lang sa panahon ng prosperidad, sa panahon na walang pagsubok. At kasama sa mga layunin ng Panginoon na pinapadaan niya tayo sa maraming pagsubok ay para i-stretch ang ating pananampalataya, dalisayin ang ating pananampalataya. Kapag alam natin ang ganitong prinsipyo ng Biblia, maiiwasan natin ang kaisipan ng isang Fariseo na ang isang kapatid ay naghihirap, dumadaan sa matinding pagsubok kasi meron siyang ginawang kasalanan. Biglang may sakunang nangyari sa isang kapatid. Ang unang pumapasok sa ating isip, meron siyang ginawang kasalanan. Ang ganitong kaisipan ay nagmumula sa prinsipyo na ang paghihirap natin, tayong mga mananampalataya, ay parusa ng Diyos sa mga kasalanan na ating ginagawa. Ang mga pagsubok natin ay tugon ng Diyos dahil meron tayong ginawang kasalanan. Kapag ganito tayo mag-isip, kapag nakikita natin na parusa ng Diyos sa ating mga kasalanan, ang ating mga paghihirap, imposible po tayong mag-submit sa pagsubok na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Imposible tayong mag-rejoice at mag-grow sa ating pananampalataya. Actually, ang gagawin natin, magagalit tayo sa Diyos at pwede tayong masira kung hindi magbabago ang ating pananaw. Kaya importante na habang may pinagdadaanan tayong matinding pagsubok, ay nakatingin tayo palagi sa krus ng ating Panginoong Yesus
kung saan sinasabi sa atin ng Panginoon na wala nang kahatulan sa ating mga mananampalataya dahil inako na ng Panginoong Hesus ang lahat ng penalty ng aking mga kasalanan. Kaya naman ang pagsubok na ito ay hindi galing sa galit ng Diyos, kundi galing sa pag-ibig ng Diyos para sa akin. At kapag nagkaroon tayo ng ganong klaseng perspective, tatanggapin natin willingly at magsasubmit tayo sa pagsubok na ibinibigay sa atin ng Panginoon. At magiging blessing sa atin ang pagsubok na ating pinagdadaanan. Kapag mali ang pananaw natin sa ating pagsubok, itatago natin ang pinagdadaanan nating paghihirap. Kasi alam natin na kung malalaman ng iba na tayo ay dumadaan sa pagsubok o paghihirap, ay i-condemn lang tayo. Kaya alam niyo po ba, ang ganitong kaisipan ng isang Pariseo, ang legalism, nakakasira po yan ng fellowship sa loob ng iglesia. Kapag meron tayong nakikitang kapatid na dumadaan sa matinding paghihirap, pagsubok sa buhay, imbes na ipakita natin ang compassion, ang mercy, dahil naunawaan natin ang bigat na kanyang pinagdadaanan at willing tayong tumulong, mapagaan lamang ang kanyang paghihirap, imbes na maging merciful tayo, ang gagawin natin, i-condemn natin ang kapatid. Meron kasing ginagawang kasalanan, kaya pinapahirapan ng Diyos. Dahil mali ang ating pananaw patungkol sa pagsubok, ang normal na bunga nito sa atin ay i-condemn natin yung iba na nakakaranas ng pagsubok, at tayo naman na nakakaranas ng pagsubok, itatago natin ang ating paghihirap. At ito po ang formula para masira ang isang iglesia. Kapag alam natin na ang mga pagsubok na pinagdadaanan natin, tayong mga Kristiyano, ay galing sa pag-ibig ng Panginoon at para sa ating ikalalago sa pananampalataya, magiging open tayo na sabihin, i-share ang mga paghihirap na ating nararanasan sa mga kapatid o sa church natin. At magiging opportunity ito para sa church na ipakita ang mercy, iparanas ang compassion natin, na willing tayong tumulong, hindi lamang sa panalangin, kundi kahit sa mga practical na kaparaanan upang maging magaan ang pagsubok na pinagdadaanan ng isang kapatid sa pananampalataya. Sa ganitong paraan po, lumalakas ang fellowship sa church. Sa ganitong paraan, ang church ngayon ay magsisilbing shelter ng mga nahihirapan, na kapag ang isang mananampalataya, kapag siya ay nakakaranas ng paghihirap, ang unang papasok sa kanyang isip ay ang church. Na merong church na tutulong sa kanya. Merong mga Kristiyano na dadamay sa kanya. Alam niyo po ba, ito ang disenyo ng Panginoon sa kanyang iglesia. Na ang church ay maging hospital para sa mga nabibigatan, para sa mga nahihirapan. At ito ang isang paraan para i-check natin ang ating spiritual maturity. Pwedeng sinasabi natin ang gospel, ang pag-ibig, ang mercy ng Diyos, pero hindi natin isinasabuhay. At makikita natin ang malaking blessing kapag ang church naunawaan niya ang mercy ng Panginoon at isinabuhay niya ang mercy ito, magiging attractive ang church sa mga nahihirapan.
magiging shelter ang church sa mga nabibigatan. At ito ang gusto nating makamit at dinadalangin para sa ating iglesia. Dahil ang Panginoon po natin ay merciful. Si Spurgeon ang nagsabi na posible ang isang kahulugan ng salitang pagkatapos ng mga bagay na ito ay pagkatapos ng maraming pagsubok na pinagdaanan ni Abraham, sa huli ay handa na siyang harapin ang pinakamahirap na pagsubok na kanyang kakaharapin. Sinasabi sa atin na ang buong buhay ni Abraham ay puno ng pagsubok. Magmula nung inutusan siya ng Panginoon na iwan niya ang kanyang tahanan, iwan niya ang kanyang lugar at pumunta sa lugar sa Kanaan na ituturo ng Panginoon. At sa dulo ay inutusan siya ng Panginoon na ialay ang kanyang kaisa-isang anak. Sa pagitan ng dalawang pagsubok na ito ay marami pang pagsubok na pinagdaanan si Abraham. Ang gusto ko pong masilip natin sa buhay ni Abraham na ang bawat pagsubok, take note, ang bawat pagsubok na nararanasan niya ay paghahanda para sa susunod na mas mahirap na pagsubok. Bago inutusan ng Panginoon si Abraham na ialay ang kanyang kaisa-isang anak, masisilip po natin at dito natin makikita ang biyaya ng Panginoon na meron ng paghahanda na ginawa ang Panginoon para makasunod si Abraham sa inuutos ng Panginoon gaano man kahirap. At ang paghahandang ito makikita natin sa mga maliliit na pagsubok na kanyang pinagdaanan. Halimbawa, ngayon natin masisilip ang utos ng Panginoon kay Abraham na palayasin sa kanyang tahanan si Ismael at si Hagar. Alam natin, mabigat ito para kay Abraham. Dinaramdam ni Abraham ang utos na ito ng Panginoon. Pero binigyan lang siya ng garantiya ng Panginoon na iingatan niya ang dalawa at hindi niya pababayaan. Kaya pumayag si Abraham at naging madali na palayasin niya ang kanyang anak at si Hagar. Ngayon na inuutusan siya ng Panginoon na ialay niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Isaac sa altar, alam ni Abraham na hindi pababayaan ng Panginoon si Isaac. Bakit? Kasi naranasan na niya sa case ni Ismael. Ang ibig sabihin po, inihanda na siya ng Panginoon bago pa ang malaking pagsubok na ito. Isa pa, pagdating naman sa pagtupad ng Panginoon na bibigyan niya ng anak si Abraham at si Sarah, alam po natin ang kwento, ibinigay ng Panginoon ang kanyang pangako na si Isaac sa panahon na patay na ang katawan ni Sarah at ni Abraham. Si Abraham ay 100 years old na, si Sarah ay 90 years old na. Ang ibig sabihin, bilang tao, imposible silang magkaroon ng anak. Pero nagkaroon sila ng anak. Na sinasabi ng Panginoon, dumating si Isaac hindi dahil sa kanilang sariling kagustuhan, kundi dahil sa milagro, sa kapangyarihan na ginawa ng Panginoon sa kanila. At ito ay malinaw kay Abraham. Alam niyo po ba, ngayon na inuutusan siya ng Panginoon na ialay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Pag-aaralan natin kung gaano kabigat ito, pero ganito kasimple ang pinapagawa ng Panginoon. Nangako ang Panginoon na sa pamamagitan ni Isaac ay pagpapalain ng Panginoon ang maraming bansa, maraming mga tao, at bibigyan niya ito ng lupa. Ang ibig sabihin, nakadepende kay Isaac ang pagtupad ng Panginoon sa lahat ng kanyang mga pangako kay Abraham. Pero ngayon, inuutusan ng Panginoon si Abraham na patayin ang kanyang kaisa-isang anak. Parang walang logic. Paano tutuparin ng Panginoon ang kanyang pangako sa pamamagitan ni Isaac? Ngayong papatayin niya si Isaac.
Alam niyo po ba, nag-iisip si Abraham. Sa Hebreo, babasahin natin sa susunod nating pag-aaral, ganito yung naging logic ni Abraham. Kung ipinapatay ng Panginoon si Isaac at nakadepende sa kanya ang pangako ng Panginoon, ang ibig sabihin, bubuhayin muli ng Panginoon si Isaac. Saan galing ni Abraham ang ganitong klaseng kaisipan? Kasi naranasan niya, dumating si Isaac sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon. Ang ibig sabihin, bago pa siya dumating sa mabigat at matinding pagsubok na ito, meron ng paghahanda na ginawa ang Panginoon sa pamamagitan ng mga mas magaan na pagsubok. Ngayon natin maunawaan na mabigat ang pagsubok na ibinigay ng Panginoon kay Abraham. At sinasabi ng mga commentators, tanging si Abraham lamang ang binigyan ng ganitong klaseng utos na ialay ang kanyang sariling anak dahil utos lamang ng Panginoon. Pero ang madalas na hindi nakikita ang provision ng Panginoon, ang paghahanda ng Panginoon kay Abraham upang makayanan niyang ma-overcome ang matinding pagsubok na ito. Ang sinasabi po sa atin, anumang pagsubok na pinaparanas ng Panginoon sa atin kasulukuyan, ibinibigay ng Panginoon dahil inihanda na tayo sa pamamagitan ng mga nakaraang pagsubok na ating pinagdaanan. Ang simpleng sinasabi sa atin, anumang pagsubok na ibinibigay sa atin ng Panginoon kasalukuyan, gaano man kabigat, ang sinasabi sa atin, makakaya nating sundin ang kalooban ng Panginoon dahil sa kanyang biyaya, marami ng paghahanda na ginawa ang Panginoon sa atin. Huwag nating iisipin na dahil mabigat ang ating pagsubok, imposible nating mapagtagumpayan ito. Na para bang dadalhin tayo ng Panginoon sa isang mahirap na pagsubok na hindi naman talaga natin kaya at sigurado mag-fail lang tayo. Hindi po ganyan mag-isip ang Diyos. Hindi ganyan ang kaparaanan ng Diyos. Si Spurgeon ang nagsabi, hindi ibibigay ng Panginoon ang isang pagsubok sa isang mananampalataya na nag-uumpisa pa lamang sa pananampalataya na ang pagsubok na ibibigay sa kanya ay akma lamang sa isang matagal ng mananampalataya. Hindi po gagawin ng Panginoon ang ganong klaseng gawain. Ang sabi pa ni Spurgeon, ang pagsubok na nararanasan natin kasulukuyan, kung ibinigay ng Panginoon noong nag-uumpisa pa lang tayo sa pananampalataya, masisira tayo. Masisira ang ating buhay pananampalataya. Sa unang Korinto chapter 10, verse 13, ngayon natin maunawaan ito, walang tuksong dumating sa inyo na hindi karaniwan sa tao. Subalit, tapat ang Diyos na hindi niya ipahihintulot na kayo'y tuksuhin ng higit sa inyong makakaya, kundi kalakip din ng tukso ay naglaan ng pag-iwas, kalakasan, ang Diyos upang ito'y inyong makayanang tiisin. Kung paniwalaan lang natin na gaano man kabigat ang pagsubok natin na ibinigay ng Panginoon sa ating kasulukuyan, kung paniwalaan lang natin na binigyan din tayo ng kalakasan ng Panginoon upang ma-overcome ang pagsubok na ito, hindi man magbago ang ating pagsubok, hindi man maalis ang pain, magbabago ang ating perspective. Magbabago ang ating pananaw. Magbibigay ito ng confidence sa atin. At ito ang magtutulak sa atin ngayon na higit tayong magdepende sa biyaya ng Panginoon dahil palagi, anumang ibigay na paghihirap ng Panginoon, mayroong karampatang palaging biyaya,
kalakasan upang ma-overcome natin anumang pagsubok na ibinibigay niya sa atin. Kaya nga si Richard Phillips ang nagsabi, ang sabi niya, ang pagsubok na ibinibigay ng Panginoon sa atin kasalukuyan, ang sabi niya, ito ay God's vote of confidence in us. Na kapag binibigyan tayo ng pagsubok ng Panginoon, ang ibig sabihin, sinasabi ng Panginoon, kaya mo yan. Kaya mo yan kasi hinihanda na kita. Kasi sapat ang aking biyaya. Kung maunawaan lang natin na ganyan ang perspective ng Panginoon, ganyan nakikita ng Panginoon ang bawat pagsubok na ating pinagdadaanan, alam niyo po, imbes na manlupaypay, sumuko tayo, mas lalo tayo magsisikap maging matapat sa mga means of grace, sa ating daily devotion. Dahil ang mga means of grace na ito, pinapadaan ng Panginoon ang kalakasan na kailangan natin upang malagpasan natin ang paghihirap na ating pinagdadaanan. Sa secular na pag-aaral, dinisenyo na ang bawat antas, ang bawat grade ay paghahanda sa susunod na antas. Di ba ganyan ang disenyo? Hindi ka pwedeng umabot ng grade 6 kung hindi ka ng grade 5. Hindi ba? At kung nakatapos ka ng grade 5, sinisiguro sa iyo, kaya mo. Malalagpasan mo ang grade 6. Ganyan ang bawat pagsubok na ibinibigay ng Panginoon sa atin. Kung alam natin ang prinsipyong ito, alam niyo po ba, kapag dumadaan tayo ng pagsubok, merong pain. At yun din yung time na ayaw nating magbasa ng Biblia. Ayaw nating mag-pray. At nagde-decide tayo based sa ating emosyon kasi merong pain. Ayaw nating pumunta sa church. Pero yun yung time na mas lalo natin kailangang manatili sa salita ng Panginoon. Yun ang time na mas lalo nating kailangang pumunta sa church. Dahil kailangan natin ng fellowship, kailangan nating marinig ang salita ng Panginoon. Pangalawa, sinasabi rin sa atin ng bawat pagsubok na kinakaharap natin kasalukuyan ay pagsasanay ng Panginoon sa atin sa mas mahirap na pagsubok na darating. Nung nagbukas ang klase at nag-grade 7 si Eliza, ang unang reklamo niya sa akin, Daddy, sabi niya, mas mahirap ang grade 7 kaysa sa grade 6. At naalala ko, sagot ko, hindi po makalimutan. Siyempre anak, paano ka magle-learn kung parehas lang hirap ng grade 6 sa grade 7? Hindi ka mag-grow. Natural lang na mahirap yan. Dahil ang isang purpose ng Panginoon sa pagsubok sa atin ay para i-expand, i-stretch, i-grow ang ating pananampalataya, ang ating spiritual muscles. Kailangan pahirap ng pahirap yung mga pagsubok na ating pagdadaanan. Na sinasabi sa atin, sa bawat pagsubok na ating pinagdadaanan kasalukuyan, huwag nating kakalimutan, merong mabigat na implication yan sa susunod na pagsubok na ating kakaharapin. Tama, mabigat, kasalukuyan. Pero mas lalo pang bibigat yan sa susunod. Ano ang sinasabi sa atin? Maghanda tayo sa kasalukuyan upang maging handa tayo sa susunod na pagsubok. Mali ang kaisipan na ito yung kaisipan natin na maaga tayong magre-retire, maaga tayong magpapahinga. Mali po. Sa ating mga mananampalataya, habang nandito tayo sa mundong ito, hindi tayo magpapahinga sa mga pagsubok. Si Abraham, sa tanda niya, iniisip natin, sa dami ng mga pagsubok na kanyang pinagdaanan, tapos na si Abraham. Magpapahinga na lamang siya. Pero
ngayong patapos na siya, malapit na siyang mamatay, binigyan pa siya ng mas matinding pagsubok. Hindi tayo darating sa punto na magre-retire tayo sa mga pagsubok sa mundong ito. Ang totoong retirement sa susunod na buhay pa lamang. Ang sinasabi sa atin, palagi tayong dapat naghahanda. Dahil palaging may pagsubok na darating at yung mga darating na pagsubok mas mahirap at pabigat ng pabigat. At ang paghahanda po natin ganito. Kapag ginagawa natin ang ating daily devotion sa word and prayer, ang main goal ng Panginoon sa ating daily devotion ay hindi po yung basta lang tayo nagbabasa. Hindi, ang main goal ng ating daily devotion ay binabago ng Panginoon ang ating puso. Binabago ng Panginoon ang ating puso. At kapag ginagawa natin yung regular, ang devotion sa word and prayer, paunti-unti, nagbabago tayo araw-araw. Kapag mayroong dumating na matinding pagsubok, nakahanda tayo. Dito papasok kung gaano kaimportante ang self-examination araw-araw. Ganito po ang prinsipyo. Sa bawat pagsubok na ibinibigay ng Panginoon sa atin, palagi, tayo ang gustong baguhin ng Panginoon. Hindi ang ating situation. Hindi. Palitan natin ang maling pananaw natin na every time na merong paghihirap, kailangan paalisin yung tao na nagpapahirap sa atin. Kailangan iwasan yung situation na nagpapabigat sa atin. Kailangan baguhin ang ating situation para ma-overcome natin yung pagsubok. Ganon tayo mag-isip. Hindi po ganyan ang kaparaanan ng Panginoon. Kapag merong pagsubok, ang unang gustong baguhin ng Panginoon, tayo. Hindi ang ating situation. At sinasabi sa atin, gustong ma-overcome ng Panginoon, na ma-overcome natin ang ating pagsubok sa pamamagitan ng ating spiritual maturity. Spiritual maturity. Mag-grow ang mga graces sa atin. Ang bunga ng banal na Espiritu, mag-grow sa atin at ma-overcome natin ang ating mahirap na pagsubok. At merong sense ang ganitong klaseng prinsipyo. Ganito po, kung palagi ang situation natin ang ating binabago every time na meron tayong paghihirap, ibig sabihin, paano tayo tutugon? Palagi tayong iiwas. Palagi tayong tatalikod sa anumang klaseng pagsubok. Pero ang problema, hindi naman tumitigil ang pagsubok. Pahirap nga ng pahirap, hindi ba? Ang ibig sabihin, habang buhay, tatalikod tayo. Habang buhay, tatakbo tayo sa maraming pagsubok. At kung ang situation palagi ang gusto natin magbago, paano tayo magiging handa sa susunod na pagsubok? Hindi ba? Hindi ba? Pero kung sumusunod tayo sa plano ng Panginoon na sa bawat pagsubok, kung paano tayo tumutugon, ang ating reklamo, ang ating galit, ang ating inggit, alam niyo po ba, pinapakita ng Panginoon unang-una ang kasalanan sa ating mga puso. At kapag nakita natin ang kasalanan sa ating mga puso, sensitive tayo na ini-examine natin ang ating sarili kahit ang ating mga isip. Kung paano tayo tumutugon sa bawat paghihirap. Alam niyo po ba, gagamitin natin yan. I-mortify natin ang sin sa ating daily devotion. Ihingi natin ng tawad, i-confess natin. At gagamitin natin ngayon ang kasalanan upang mas lalo natin ma-appreciate ang pag-ibig, ang biyaya, ang mercy ng Diyos. Higit na marami ang alam na kasalanan ng Panginoon, pero hindi nagbabago ang kanyang pag-ibig sa akin. At palagi, kung ganyan ang ating tugon, mag-grow tayo. Hindi magbabago ang ating situation, pero tayo ang nagbabago. At ma-overcome natin ang ating pagsubok. Ito pa ang maganda. Dahil tayo ang nagbago, magiging handa tayo ngayon sa susunod na mas mahirap na situation, na pagsubok. Hanggang sa makarating tayo sa glory.
ma-appreciate natin ngayon ang determination ng Panginoon na hindi titigil ang Panginoon hanggang hindi niya maiukit sa ating mga puso ang Christ likeness. Huwag natin kakalimutan, nung pumasok tayo sa pananampalataya, in-enroll tayo ng Panginoon sa eskwelahan ng pagsasanay na maging kamukha tayo ng ating Panginoong Yesus. Natural lamang, maraming mga pagsubok, pabigat ng pabigat ang mga pagsubok. At ang isang nagbibigay ng strength sa atin upang harapin ang lahat ng mga pagsubok na ito ay ang victory ng ating Panginoong Yesus sa krus. Napagtagumpayan na niya sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, kasalanan, ang kamatayan at si Satan. Nang ibig sabihin, ito yung sinasabi ng victory ng krus ng ating Panginoong Yesus. Ano mang paghihirap, ano mang pagsubok na ibigay ng Panginoon sa atin, ito yung sigurado. Hindi tayo masisira. Bakit? Kasi inalis na ng Panginoong Yesus ang lason. Iyon ang binayaran niya sa krus. At ang pwedeng gawin lang ng pagsubok sa atin, dalisayin ang ating pananampalataya. I-grow tayo sa wangis ng ating Panginoong Yesus. Ito yung sinisiguro ng krus sa atin. Hindi po darating sa punto nasisirain tayo ng Diyos dahil sa mga pagsubok. Hindi. Palaging para sa ating ikabubuti. Kaya naman, ito ang nagbibigay ng confidence sa atin. Mag-submit lang tayo. Mag-submit lang tayo sa kung ano ang binibigay na pagsubok ng Panginoon sa atin. At sinasabi ni James, mag-rejoice tayo. Dahil every time na pinapadaan tayo ng Panginoon sa pagsubok, ang ibig sabihin, ganito tayo kaimportante sa Diyos. Ganito tayo kamahal ng Diyos. Na anuman ang kanyang ipinangako ay kanyang gagawin, anuman ang mangyari. Magiging kamukha tayo ng ating Panginoong Yesus hanggang sa marating natin ang glory. Sigurado yan, ito ang assurance na ibinibigay ng gospel sa atin. At alam niyo po ba, the more na nagiging kamukha tayo ng ating Panginoong Yesus kasi tumutugon tayo ng tama, nag-i-increase yung capacity natin na i-enjoy ang Diyos. Ito yung wag natin kakalimutan. Ang joy at satisfaction ng isang Kristiyano, hindi yan nakabase sa ating sirkumstansya sa buhay. Hindi po. Ang joy ng isang Kristiyano, nakabase yan sa kanyang enjoyment sa Panginoon, na nararanasan niya ang Panginoon sa kanyang buhay. At every time na nag-grow tayo sa ating pananampalataya dahil nagsasabit tayo sa mga pagsubok na ibinibigay ng Panginoon, ang ibig sabihin, sa bawat pagsubok na ating pinagdadaanan, nag-i-increase yung capacity natin na i-enjoy ang Panginoon dahil nagiging banal tayo. Ini-equip tayo ng Panginoon na mapagtagumpayan na naman ang mas mahirap na pagsubok hanggang sa marating natin ang glory. At siguradong mararating natin ang glory. Kung hindi ka mananampalataya kay Jesus, lahat ng paghihirap mo ay preparasyon lamang sa paghihirap na mararanasan mo sa impyerno. Na iyon ang kabayaran ng lahat ng iyong mga kasalanan. Papunta ka sa impyerno bilang kabayaran ng iyong mga kasalanan. Kaya naman, sa pag-ibig ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Ang Panginoong Yesus, Diyos na nagkatawang tao, sinunod niya ng perfect ang mga kautusan na kailanman hindi mo kayang gawin. At siya ay nagbayad ng kasalanan sa krus bilang kahalili upang kung ikaw ay mananampalataya ngayon kay Jesus, aminin mo na ikaw ay makasalanan at hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili mula sa kapahamakan, kaya magdidepende ka lamang kay Kristo para sa iyong kaligtasan. Sinasabi ng Bible, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. At kung tunay kang nanampalataya, sinasabi ng Bible, i-enroll ka rin sa eskwela ng pagsasanay at mag-uumpisa ang pagsasanay na gagawin ng Panginoon sa iyo. Pero kailangan mo munang manampalataya kay Jesus para sa iyong kaligtasan. Tayo po ay manalangin at pagkatapos ay awitin po natin ang ating closing hymn.
Namamangha kami, Panginoon, kung gaano kami ka-ignorante, Panginoon. Sa maraming pagkakataon po, Panginoon, na ginagawan mo kami ng malaking pabor. Binibless mo kami sa pamamagitan ng mga pagsubok. Dahil hindi po namin naunawaan, Panginoon, nagre-reklamo kami, nagre-rebelde kami, Panginoon. At pilit namin tinatanong, kinu-question ang iyong pag-ibig, ang iyong katapatan, Panginoon. Totoo ngang lubhang masama ang aming mga puso. Totoong napakadilim na nararanasan namin sa aming mga puso, Panginoon. Pero salamat, higit ang kapangyarihan ng iyong biyaya, ng liwanag mo na kaya mong i-penetrate ang kadiliman sa aming mga puso. Bigyan mo kami ng kalinawan ng isipan, Panginoon. Ipaunawa mo sa amin ang iyong kaparaanan kung papaano mo kami binibless, kung papaano mo kami ginugrow, kung papaano mo iparanas sa amin ang totoong joy at satisfaction, Panginoon. Tulungan mo po kaming magtiwala at mag-submit lamang, Panginoon, sa iyong wisdom. Ikaw ang tunay na nakakaalam ng aming mga puso. Ikaw lamang ang nakakaalam sa potensyal na kasamaan na pwede namin gawin, Panginoon. Sa kasiraan na pwede namin gawin. Kaya naman ikaw ang nakakaalam sa kung papaano mo kami i-lead upang maging kamukha ng aming Panginoong Hesus. Kaya naman, Panginoon, magsasubmit kami. Magsasubmit kami, Panginoon. Dahil ikaw lamang ang tunay na banal na Diyos. Na tunay na nakakaalam kung ano ang tama, kung ano ang mabuti para sa amin, kung ano ang makapagbibigay ng luwalhati sa iyong pangalan. Tulungan mo po kaming mag-submit at tulungan mo kaming tumugon ng mayroong humility at pagdidepende sa aming Panginoong Hesus. Upang sa bawat pagsubok, Panginoon, ay mag-increase ang Christ-likeness namin, Panginoon. At mag-increase din ang capacity namin na ma-enjoy ka namin bilang aming Panginoon. Hanggang sa makarating kami sa glory, fully ma-enjoy ka namin, Panginoon, sa langit. At ito ang pinangako mo na siguradong mararating namin dahil ito ay nakadepende sa iyong kapangyarihan. Para sa luwalhati lamang ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen.